So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga. Meron ba kayong napansin dito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at dito nga po sa hearing ng House of Representatives, dito nga po sa Infracom? Meron ba kayong napansin? 'Di ba? Pansinin ninyo, doon sa hearing ni Senator Rodante Marcoleta, halatang merong biases. Kasi pag nababanggit ang mga Duterte, biglang lihis issue. Kagaya nito kay Tito Soto. Nung nagtatanong na about sa mga Duterte, sabi niya, can you give more time? Ganyan na. Nung nabanggit yung 2016, anong sabi ni Bato de la Rosa? Wala nang follow-up question. 'Di ba? Tapos yung kanilang mga, apritans, mga kasamahan, well-protected, kagaya ni Lubiano. Well-protected na mga senador. 'Di ba? Tinanong ba siya ng sagad na tanong? Hindi. Inipit ba? Wala. Ginipit ba? Wala. Kumbaga sa madaling sabi, petics po ang naging buhay ni Lubiano. Pero dito, sa House of Representatives, abay, mukhang naipit at umamin itong si Lubiano. So ngayon, sa aking na-visualize nga, mga minamahal, feeling ko, mukhang ang pinakatotoong may-ari ng Centerways Development or itong corporation ni Lubiano, yung CCDC or Centerways Development Corporation na nakakuha ng almost 5.6 billion, feeling ko, wala lang talaga tayong sapat na ebidensya. Feeling ko kay Chis Escudero din yan. Diba? Feeling ko lang yung corporation na yan, feeling ko kay Quezon din yan. 'Di ba? Ano lang, ginawang dummy lang itong si Lubiano. Pero nakakakuha doon maybe ng kicks. 'Di ba? Kickback itong si Lubiano, pero dummy lang ni Chis Escudero itong si Lubiano, 'di ba? Pinapakita na siya yung may-ari ko, no? Pero behind the scene, maybe malakas yung kutob ko na baka si Chis Escudero din yung may-ari ng contractor construction firms na yan. Diba? So, kasi gaano ba kadami ang napanalunan ni Lubiano sa bidding? 80% mga minamahal. 80 na mga project ang napanalunan niya sa bidding. And 30% doon, yung 30 daw, sabi ni Lubiano dito sa infra, doon sa House of Representatives, yung 30 daw doon sa Sorsogon. Pero nung si Chel Jokno, yes, nung si Chel Jokno, syempre may hawak siyang record. Nung si Chel Jokno ang nagsabi, hindi, 50, according dito sa record. See? Mga minamahal, basahin natin to expose Contractor inaming nagbigay ng 30M kay Chis Escudero noong halalan. Sa isang pagdinig sa Kongreso, inamin ni Lawrence Lubiano, President ng Centerways Construction and Development and Corporation, na nagbigay siya ng 30 million donasyon para sa kampanya ni Senator Francis Chis Escudero. Paliwanag ni Lubiano, personal niyang pera ang ibinigay at hindi pondo ng kanilang kumpanya. Gayunman, nabahalang ilang mambabatas dahil may hawak na kontrata sa gobyerno ang Centerways sa parehong panahon. Syempre, malakas yan kay Chis. Mostly nga ng project niya sa Sorsogon Yung 50 na hawak ni Chel Jokno sa Sorsogon. Oo, record. So, isa lang yung masasabi ko. 'Di ba? Mukhang merong favoritism itong si Chis Escudero. And beside mga minamahal, yung construction firm na Centerways Construction ay isa po sa mga nabanggit ni President Bongbong Marcos sa pinakasikat na may anomalya. 'Di ba? Tawag dito, kasama sa 15. Itong construction firm ni Lubiano na merong ginagawang anomalya. 'Di ba? Diyan nga po sa mga flood control project. Pero hindi nga lang inipit, mga minamahal, doon sa Senado, gawa nga ng, I think, well-protected ito ng ibang mga senador, 'di ba?
and mismong si Chis Escudero. Pero nalulungkot lang ako kung ako yung tatanungin, mga minamahal. Kasi, although dininay naman ni Chis, sabi pa nga ni Chis, matatandaan natin, dininay yan ni Chis. Okay, demolition job lang daw yun sa kanya. Loko-loko, no? Sabi ni Chis denies helping contractor bag project. So, hindi daw siya yung bagman dyan. Kumbaga, nanalo lang daw yan sa bidding. Inamin ni Chis na oo, binigyan siya ng campaign donation. Siyempre, makikita natin yan sa sa statement expenditure. 'Di ba? Makikita natin yan. Inamin naman ni Chis Escudero. Pero ang dininay niya, hindi naman daw siya nagbigay ng mga proyekto dyan. Kumbaga parang nanalo daw yan sa bidding. Like mapapatanong ka, nanalo ba sa bidding or talagang pinili mo yan? Kasi mostly ng kanyang project nandyan sa Sorsogon. Kahit nga yung Sorsogon kung titingnan ninyo yung history, political dynasty. Diba, kapatid niya, governor, si Chis, nung hindi tawag dito, hindi na nagsenador, dyan din sa Sorsogon. Pansinin ninyo, mga minamahal. So, merong bahid na. Kahit nga yung dyan ngayon, hawak nila So, meaning, may approval to ni Chis Escudero. Alam nyo, kaya hindi umuunlad ang ating bansa. Hindi umuunlad ang mamamayang Pilipino. Kasi, magaling silang magtago. Secretive. Diba? Imbis na pinapalaganap ang transparency, ang public accountability, wala talaga sila nun. Hindi na talaga natin makita, mga minamahal. Nakakalungkot man isipin pero lumulubog ang bansang Pilipinas. Dito sa paulit-ulit na kino-call out natin na baha. Nakikita nyo ngayon yung Indonesian. 'Di ba? Sinunog na nila yung mga luxurious cars, 'di ba? Ng mga corrupt na public officials. Sana ganun din katapang ang mamamayang Pilipino ng Pilipinas. 'Di ba? Baka sign na ito, no? Nasugurin natin yung bahay nila Quezon, charot. 'Di ba? Yung bahay nila Diskaya, charis. 'Di ba? Baka sign na ito, mga minamahal. Anyway, yun po. Nako, aray ko. Kaya tama lang na magkaroon ng separate investigation ang Senate at itong House Kasi mayroong advantage and disadvantage Doon sa sa Senado, well protected yung mga kalyado, samantalang dito sa House walang sinasanto kahit sino ka man, 'di ba? Talagang may pananagutan ka. Alright, kaya yan yung kinagagalit ni Marcoleta kasi na-underestimate yung kanyang pagkatao, 'di ba? Yung kanyang pagiging chairperson. Paano ba naman kasi kung gusto mong mangibabaw, galingan mo. Yun lang. Alright, mga minamahal, anyway, it's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell for more update. Yun lamang at ingat, mga kababayan.